Magandang hapon o gabi. Para sa ating passage ngayong oras na ito, buksan natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1 verses 16 to 18. So James chapter 1 verses 16 to 18. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Let us pray. Our gracious and heavenly Father, we continue to ask for your Holy Spirit to fill us so that we may understand your holy word. Tulad ng inawit namin, breathe on us so that yung mga nanghihina naming kaluluwa, yung mga kaluluwa namin na tuyo, Panginoon, ay mapakain ng inyong mga salita. And also, we pray na yung salita po ninyo ay magdulot, Panginoon, patuloy ng pagbabago sa aming puso't isipan hanggang kami ay makarating, Panginoon, sa inyong goal sa amin, which is maging katulad ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, and kayo po ang siyang patuloy naming binibigyan ng kaluwalhatian maging sa oras po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nung nakaraan ay nakita natin na ang Diyos ay hindi pinagmumulan ng mga tukso na ating nararanasan. Sapagkat ang Diyos ay banal at hindi kailanman magpapadala ng tukso at i-joke ang sino man, pinili niya o anak niya sa pagkakasala. Ang kanyang layunin kung bakit niya pinapayagan ang mga pagsubok sa ating buhay ay nakita natin noong mga nakaraan upang ang ating pananampalataya ay subukin, patatagin, hanggang sa tayo ay maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya dito ay sinasabi ni James na hindi tama na isisi sa Diyos at sa iba kung sakali mang tayo ay mahulog sa pagkakasala dahil sa mga temptasyon o pagsubok na ating kinakaharap. Bagkus, it should lead us to humility and repentance dahil hindi pa tayo ganap at sakdal. Nakita natin yung mga dahilan kung bakit hindi tama na sisihin ang Diyos at ang ibang tao sa ating pagkakasala. Dahil ang sabi ni James, ay ang Diyos ay hindi nanunukso ng sino man, at kung tayo ay matukso, ay dahil naaakit at nahihila tayo ng sarili nating pagnanasa. Kaya dito sa James chapter 1, verses 16 to 18, siya ay nagpapatuloy na nagbibigay ng dahilan kung bakit hindi dapat isisi sa Diyos kung tayo ay nahaharap sa temptasyon. Dito nga ay ipinahayag niya na ang Diyos ay mabuti at nagbibigay lamang siya ng mabuti at sakdal na kaloob. Bago sabihin ito ni James, ay nagbigay muna siya ng babala or warning sa verse 16. Ang sabi niya dyan, do not be deceived, my beloved brothers. Ito ay tinitignan bilang bridge dito sa pagitan ng nature ng temptation sa verses 13 to 15 at sa character ng Diyos dito sa verses 17 to 18. Do not be deceived, ibig sabihin, pinagbabawalan sila ni James sa isang bagay na nangyayari na. May gumagawa na. Literally, sinasabi nito, stop being deceived. Huminto ka sa iyong pagkakalinlang. Sinasabi niya sa kanila na mag-ingat kayo na wag isisi sa Diyos kung bakit kayo nagkasala.
Bagkus akuin nyo na ang totoong responsable sa inyong pagkakasala ay kayo mismo. Huwag tayong ma-fall doon sa pag-blame sa Diyos when we are tempted to sin in the face of trials. Sapagkat ang matitinding pagsubok ay isang bahagi kung saan madali tayong malinlang ng kaaway. So ito ay babala ni James sa kanila. Parang ganito yan, kapag pupunta ka ng Divisoria, makakarinig ka ng ingatan mo yung wallet mo sapagkat maraming mandurukot doon. Ibig sabihin, mayroon ng mandurukot, may mandurukot doon at mayroon mga nadukutan na. So mayroon na, nangyayari na. Kaya dito ay sinasabi ni James, may ilan sa kanila na humantong na sa ganung kaisipan. Marahil ang ilan sa kanila ay nagsimula ng malinlang ni Satanas sa kaisipang kung ang Diyos ay mabuti at mapagmahal, bakit niya hayaang magdusa ka? Kung siya ay makapangyarihan, bakit niya ititigil? O bakit niya hindi itinitigil ang mga ito? Pansin din po natin dito na tinawag ulit sila ni James na brothers. Pero dito ay beloved brothers na. Ibig sabihin, itong mga sinusulatan ni James dito, itong mga nakakaranas ng trials, nakakaranas ng temptasyon na isisi sa Diyos yung kanilang mga temptasyon na kinakaharap, they were Christians. They were beloved brethren. Sila ay ligtas na, tinubos ng Panginoon, ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sila ay mga kasapi sa pamilya ng Diyos. They were brethren in Christ. Sila ay naniniwala sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo. Ngunit ganoon pa man, sila ay maaaring malinlang patungkol sa Diyos. Ganoon din po tayo. Minsan dahil sa mga trials na ating nararanasan, we tend to question God. Kine-question natin ang ginagawa ng Diyos. Kapag tayo ay nag-i-struggle financially, halimbawa, we question God. Bakit hindi niya binibigay yung ating pangangailangan? Kala ko ba God will provide? Pero wala namang provision. Nag-uusap kami ni Mera nung nakaraan. No? Sabi niya, nung college siya, hindi ko na ipaalam sa kanya. Pero asawa ko naman yan, we are one. So, sabi niya nung college siya, syempre, hindi naman, wala siyang pera, hindi pa daw nagpapalala yung parents niya, and nanalangin daw siya na sana makapulot ako ng pera sa daan. Wala siyang napulot. So, inisip niya na hindi nag-provide ang Panginoon. Pero, sa huli, may nagpakain naman sa kanya. No? So, sabi niya, nagpo-provide naman ng Panginoon, pero hindi doon sa terms na gusto natin. May ginagawa ang Diyos. Pero, sometimes, we fall into temptation na kina-question natin ang Diyos. Bakit hindi binigay ng Diyos ito? Bakit hindi binigay ng Diyos? Ipinrovide ng Diyos ang pangangailangan ko dito? Minsan kapag nag-fail din yung marriages, di ba? Makakarinig ka na, bakit ganito, Panginoon? Bakit mo ko inilagay sa sitwasyon kung saan hindi ako magiging masaya? Alam kong masaya naman kayo sa inyong mga asawa, no? Pero may mga ganong mga tanong. When we struggle, kapag tayo ay may mga matitinding pagsubok na nararanasan, we question God at minsan ay isinisisi natin sa Diyos yung ating sitwasyon. Kung hindi man sa Diyos, sinabi natin nung nakaraan, sa ibang tao naman natin ito isinisisi. Kaya dito sa verses 17 to 18, bilang nagmamahal na kapatid kay Kristo, ay namamahinhik si James na wag silang magpalinlang, na wag silang mahulog sa temptasyon na i-blame ang Diyos o i-blame sa iba yung mga pagkahulog nila sa pagkakasala. Dito ay pinaalalahanan sila ni James that God is good and sovereign. Wala siyang parte sa kasalanan because He is righteous and just. Hindi siya nagpapadala ng ikasisira ng ating pananampalataya. Bagkus, ang sabi niya dito, ang nanggagaling sa Diyos ay hindi kasalanan. Kung hindi, bawat mabuti at sakdal na kaloob. Every good
and perfect gift. Yan ang nanggagaling sa Diyos. Dito nga ay makikita natin ang paghahambing na kung sa tao nagbumula ang tukso, dahil sa kanilang kasalanan o makasalanang pagnanasa, ang nanggagaling sa Diyos ay mabuti at sakdal na kaloob lamang. Kaya ang aking mensahe sa hapon na ito, base sa passage na ating binasa, is the benevolent God, the giver of all good things, is the source of our regeneration, bringing us into new life through His Word. Ang mapagpalang Diyos na nagbigay ng lahat ng mabubuting bagay ay ang pinagmulan din ng pagbabago ng ating puso na nagdadala sa atin sa bagong buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita. So dalawang bagay po ang nais kong sabihin dito. Una, God's goodness is inherent and immutable. Pangalawa, God in His goodness willed to regenerate us. So pangunang bagay po o punto, God's goodness is inherent and immutable. Ang kabutihan ng Diyos ay likas at hindi nagbabago. Ang sabi dito sa verse 17, basahin ko pong muli, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Negatively, sinasabi ni James na ang Diyos ay walang responsibilidad pagdating sa temptasyon at pagkakasala. And positively, sinasabi niya, yung ganap na responsibilidad ng Diyos ay sa lahat ng mabubuting bagay lamang at sa bawat sakdal na kaloob. Lahat ng kabutihan at anumang anyo ng kahusayan sa mundo ay nagmumula sa Diyos lamang. Kailanman ay hindi siya pinagmumulan ng anumang kasamaan. Ipansinin natin dito yung salitang every. No, pinapatukuyan nito na ang bawat gawa ng pagbibigay at bawat kaloob ng Diyos na Kanyang ibinibigay ay mabuti at sakdal. Ang Diyos ay likas na mabuti. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Well, mayroong dalawang salita dito na ginamit sa Greek na maaaring i-translate bilang gift o kaloob. That is good and perfect gift. Yung good gift ay tumutukoy sa act of giving. Kung paano ito ibinigay. Sinasabi dito na yung kabutihan ng Diyos ay nakikita sa kung paano siya nagbibigay. Hindi lamang ang Diyos ay mabuti, ngunit maging yung act of giving niya is good. To illustrate this, ay hindi lahat ng act of giving ay mabuti. Hindi ba? Sinabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, though some gives reluctantly or under compulsion. Yung iba nagbibigay ng regalo o nagbibigay dahil napipilitan lamang, o yung iba ay nagbibigay ng regalo dahil pag hindi siya nagbigay, may mau-offend. So, hindi po ganon yung uri ng act of giving ng Diyos. Ang motibo o in-intent ng Diyos kung bakit siya nagbibigay ay mabuti. It is good means lahat ng kaloob niya ay profitable, lahat ng kaloob niya ay helpful, lahat ng kaloob niya ay beneficial. Well, ang kanyang mga kaloob ay tanda ng kanyang kabutihan at kagandahan loob, hindi ng kapahamakan. Yung perfect gift naman ay dito ay tumutukoy sa nature ng kanyang kaloob. So nature ng kanyang gift. Ipinapahiwatig nito na ang bawat kaloob ng Diyos ay perfect, complete at walang anumang kakulangan. Ito ay sapat sa lahat ng bagay. Na walang bahid ng kasamaan sapagkat walang anumang masama ang maaaring manggaling sa Diyos. Kung mapapansin nyo, ito ang pangalawang beses na ginamit ni James, yung salitang perfect dito. Ginamit niya ito sa una, sa verse 4. Basahin ko pong muli sa inyo bilang reminder, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kung matatandaan nyo, yung context na kung bakit sinabi ni James ito, yung patungkol sa spiritual maturity. Yung sinasabi niya dito, kung kahit yung mga trials na ibinibigay ng Diyos sa atin is good and perfect. Ito ay helpful, beneficial, and profitable. Ito ay sapat upang maisakatuparan yung layunin ng Diyos
sa kanyang kaloob. Minsan hindi man kaaya-aya sa atin yung kaloob ng Diyos, madalas ito ay mahirap, lalo na kung sa pamamagitan ng mga pagsubok. But yung salita ng Diyos, sinabi sa Romans 8 verse 28, hindi po ba? For God, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Maganda pa rito, itong mga kaloob na to, itong mga good and perfect gift, ito ay patuloy niyang ibinibigay sa kanyang mga anak, sapagkat ang sabi niya dito, coming down from the Father of lights. So ito ay patuloy na ibinubuhos ng Diyos. It is continually and never ending. Patuloy niyang pinupur yung kanyang goodness sa kanyang mga anak. Ito ay pagpapala sa atin na mga anak ng Diyos, sapagkat yung good and perfect gift ng Diyos ay hindi matatapos sa atin. Di ba't ganyan ang sinabi sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 23? Ang sabi doon, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang konteksto nito ay suffering. Ito yung panahon ng captivity ng Judah sa ilalim ng Babylon. Ngunit sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan, ang reflection ng author ay ang katapatan ng Diyos at ang mga habag ng Panginoon na hindi nauubos, na hindi natatapos. So ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kabutihan ay hindi natatapos sa mga nagmamahal sa Kanya. At hindi lamang iyon, hindi lamang ito hindi natatapos. Ang sabi pa dito ni James, ang Diyos na nagbibigay ay hindi nagbabago. He is immutable. He never changes. Ang sabi dito, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Well, yung Father of lights ay ancient Jewish na title sa Diyos, na tumutukoy sa Diyos na lumikha ng mga ilaw sa kalangitan, sa anyo ng araw, ng buwan, at ng mga bituin. Well, bakit niya ito ginamit dito? Dahil yung mga shadows na sanhi ng araw, buwan at bituin, nagbabago. Sila ay hindi katulad ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mga iyon, ngunit hindi siya katulad ng mga iyon. Hindi ba kapag titignan natin ang kalangitan, ito ay nag-iiba-iba. Minsan maliwanag, minsan madilim, minsan naroon, at minsan ay wala. Ganyan ang buwan, bituin, at araw. Mayroon itong magandang dulot sa atin, ngunit ito ay pansamantala lamang. Ito ay dumarating at ito ay umaalis. Iba't yung araw, magandang dulot niyan. Siyempre, nagbibigay ng bukod sa liwanag, nagbibigay ng vitamin E. Pero hanggang 11 o'clock lang. Sunod nung wala na. Di ba? Pansamantala lamang. Yung gabi, nagbibigay ng liwanag sa madilim na kapaligiran. Yung buwan pala. Maging yung mga bituin. Di ba? Yung mga bituin, kapag lagi stargazing ka, ang gandang panoorin. Ngunit ang lahat ng bagay na ito ay pansamantala lamang. Hindi siya patuloy na ibinubuhos ng Diyos. Nagbabago. Sa Diyos, ang Diyos ay hindi ganito. Siya ay hindi nagbabago. Sa Kanya ay walang pagbabago. Ang maningning na liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, liwanag ng kabutihan, liwanag ng biyaya, ay hindi nag-iiba at nagbabago. Di ba't ang sabi niya sa Micah, o Malakay 3 verse 6, I, the Lord, do not change. Even in Hebrews 13 verse 8, ang sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday,
today, and forever. Tapos na ang eleksyon. Di ba? Hindi ko alam kung sino ang inyong mga binoto. Yung mga nanalo, meron silang mga plataforma at ipinangako na gagawin nung sila ay nangangampanya. Hindi ko alam kung umattend kayo ng kampanya. Hindi ko alam kung ilang mga tao ang nagsigawan at umasa doon sa mga pangako na binitawan ng mga politikong tumatakbo o nangangampanya. Pero pansinin ninyo, karamihan sa mga ito, kapag nakaupo na sila sa pwesto, ay nakakalimutan na yung mga plataforma at pangako nung sila ay nangangampanya. Ibig sabihin lamang yan, maging ang tao na mayroong kapangyarihan ay napapailalim sa pagbabago. They are subject to change. Pero ang Diyos, hindi po. Hindi siya nakapailalim sa pagbabago. He is immutable. He is unchanging. Yung kanyang goodness, hindi magbabago. Kaya bilang mananampalataya, ang pag-asa natin ay huwag nating ilagay sa kung sino mang politiko o kung sino mang may kapangyarihan dito sa mundo. Bagus ito ay ilagak lang natin dito sa mabuting Diyos na ito. Katulad ng sinabi ng Psalmist sa 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Pagkatiwalaan mo ang Diyos na ito ng buo, Diyos na hindi nagbabago. Sa panahon ng pagsubok ay maaari kang tukso at malilang ni Satanas na sasabihin sa iyo, tapos na ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Ngunit sa panahon na ito ay alalahanin mo, sinabi ng Psalmist sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Sa mundo na hindi mabuti at mabago-bago, mayroong Diyos na nakaupo sa trono ng langit, na namamahala, na may kontrol ng lahat ng bagay, na hindi nagbabago. Walang araw na tumigil ang Diyos sa pagbibigay ng mabuti at sakdal na kaloob. Ang agos ng kabutihan mula sa Diyos ay hindi humihinto. Ang daloy ng kanyang mga habag ay walang patid. Walang sino mang makapipigil o makakaabala sa kanyang kabutihan. Kaya wag mong isipin na mabuti lamang ang Diyos sa akin sa panahon na ako ay masagana. Sa panahon na ako ay hindi masyadong nakakaranas ng mga pagsubok. Masama man o mabuti ang nararanasan mo bilang mananampalataya, ang Diyos ay mananatiling mabuti. Because He is unchanging. Hindi siya nagbabago. Si Harry S. Truman ay 33rd President ng United States. Noong term niya, meron siyang desisyon na isipin natin malaking desisyon dahil siya ay nagdesisyon na ibagsak yung atomic bomb una sa Hiroshima noong August 6, 1945 at sa Nagasaki naman noong August 9, 1945. Marahil ay isipin natin na dahil maraming mamamatay, libo-libo mga tao, mga inosenteng tao ang mamamatay, marahil sobrang hirap siguro ng naging desisyon nitong ni Truman. Nung siya ay in-interview, ang sabi niya, nung tapos na yung term niya, yun yung pinakamadaling desisyon na kanyang ginawa. Dahil alam niya na yung Japan ay walang planong sumuko at ang war ay magpapatuloy ng ilang taon at mas marami ang mamamatay. Ang sabi niya, if I drop the bomb, thousands will perish, but millions will be spared. Thank you. Minsan, feeling natin, binagsakan na tayo ng atomic bomb dahil sa sunod-sunod na problema na ating nararanasan. Marahil biglang may magkakasakit,
hindi natin inaasahan. Minsan, nagkukulang tayo financially. May mga kalungkutan na hindi natin inaasahang dumarating at mamayang biglaang problema. Yet, sa lahat ng bagay na ito, na hirap, minsan masakit sa kalooban, tayo ay nananatiling buhay. Nagpapatunay lamang na ang Diyos ay mabuti sa atin. Na patuloy niyang ibinibigay, ipinaparanas ang kanyang kabutihan sa atin. Patuloy niyang ipinaparanas yung kanyang mga habag na hindi natatapos. Yung mga habag na laging bago. Tuwing umaga, it is always fresh. Ang sabi sa Lamentations, yung kanyang pagmamahal na pangwalang hanggan. Lagi nating nararanasan sa araw-araw. Kaya, tulad ng mensahe kanina, maging tapat tayo dito sa Diyos na ito na tumawag sa atin. Be faithful because He is a good God. Siya ay mabuting Diyos sa kanyang mga anak. Di ba, sinabi ng Panginoong Hesukristo na kayo ay humiling sa Diyos, kayo ay manalangin sa Diyos. Dahil sabi niya, kung kayong mga ama nagbibigay ng mga hindi maganda sa inyong mga anak, ano pa ang Diyos na nasa langit? Siya ay mabuting Diyos na nagbibigay ng perpekto at ng mabuting kaloob. And He is giving it continually, pouring out His goodness sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Well, that is my first point. The second point is God in His goodness willed to regenerate us. Sa kabutihan ng Diyos ay ninais niya na baguhin ang ating puso. Ninais niya na bigyan tayo ng bagong kapanganakan. Sabi sa verse 18, of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Dito ay iniuugnay ni James ang kabutihan ng Diyos sa ultimate gift of all. And that is our regeneration sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit ko nasabi yun? Yung phrase na He brought us forth ay tumutukoy ito sa doctrine of regeneration. Yung regeneration ay pagbibigay ng Diyos ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo sa mga patay sa kasalanan at paglabag sa kanyang kautusan. Ito ay binanggit muli ni James para magdagdag ng ebidensya na ang Diyos ay hindi pinagmumulan ng kasamaan, hindi pinagmumulan ng temptasyon o hindi nanunukso sa kasalanan, bagkus ang kabaliktaran. Ang sabi dito, pinagkalooban niya tayo ng regeneration to enable us to resist temptations and to endure trials. Kung babalikan natin yung verse 15, sinabi doon na yung sin, what it brings forth? Death. Sabi doon sin brings forth death. Ngunit dito sa verse 18, ang sabi niya, He brought us forth by the word of truth. Kung ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan, sa gawa ng Diyos, ang kanyang salita ay nagbubunga ng buhay. It gives life. Gusto ko lang din i-emphasize na yung brought forth ay nagsasabi na isang beses lamang itong nangyari, yung regeneration. Ibig sabihin, God has brought us forth into new life once and for all. At dito sinabi na binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay of His own will. Yung word na will dito ay, sabi ni Herman Hanko, sa kanyang komentary dito, ay tumutukoy sa counsel ng Diyos. Ibig sabihin, yung regeneration has been ordained by God from all eternity as a special gift
for His people. Ang sabi nga ni Herman Hanko, the regeneration of the elect is according to God's eternal and unchangeable counsel and the realization of that counsel in time. Because God has eternally determined to beget us, His children. He loves us with an eternal love, and His divine and sovereign purpose is to save us. Kaya ang sabi dito, of His own will, meaning, ang Diyos mismo ang pumili to give us a new life. Walang nagdikta sa Diyos na, ito, si Jesse, piliin mo yan. Hindi, of His own will. Kung paanong malayang kumilos ang Diyos sa kanyang kabutihan ng likhain niya ang sanlibutan, malaya niya rin pinili ang kanyang mga tao sa kanya. Yung sabi dito sa Ephesians chapter 1, verses 4 to 5, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Ipansinin niyo paulit-ulit binabanggit dito yung mga salitang Him, Himself, His. Sinasabi dito na ang lahat ng bagay tungkol sa kaligtasan ay mula sa Diyos noon at ngayon. Tayo ay kanyang bayan dahil sa lubos na biyaya na nag-ugat sa kusa at likas na kabutihan ng Diyos. Ang katotohanan dito, pagdating sa kaligtasan, hindi ang tao ang pumili sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon mismo sa John 15 verse 16, "You did not choose me, but I chose you." Hindi mo ako pinili, pero ikaw ang pinili ko. Well, dahil sa kalagayan ng tao na patay sa kasalanan at pagsalangsang, ay wala siyang pagnanais o kakayanan man lamang kahit nakatiting na piliin ang Diyos. Dahil ang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 14, the natural person or the unbeliever does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, o kahangalan, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So ang tao, sa unang banda, ayaw niya ang Diyos. At wala siyang kakayanan na piliin ang Diyos. So, kung ganun ang tao, he is already condemned. Katulad ng sinabi sa John 3 verse 18, na ang mga taong hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, they are already condemned. Sila ay hinatulan na. Patungo na sa impyerno. Ngunit ang sabi ni Apostle Paul, kahit na ganun ang kalagayan natin, sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, ang sabi niya, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Ang tanging daan lamang upang ang mga taong patay spiritually ay magkaroon ng spiritual na buhay ay tanggapin ang alok ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, na parusahan sa ikatlong araw na buhay na muli at umakyat sa langit sa kanang trono ng Ama. At ang sabi dong kung sino mang sumampalataya kay Hesukristo, magtiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na sapat na yun upang siya ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Siya ay mapapatawad sa kanyang kasalanan. Siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya ay magiging anak ng Diyos. Ang sabi sa John chapter 1 verses 12 to 13, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sabi dito, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. At sa mga sumampalataya sa Kanya, tayo ay naging mga anak ng Diyos kay Jesus, hindi dahil pinili natin siya.
ngunit dahil tayo ay kanyang pinili. At hindi batay sa kung anong nagawa natin, kung may nakita man ang Diyos na kabutihan sa atin. Walang nakita ang Diyos sa atin. Ito ay desisyon niya of His own will sa kanyang sarili. Ang sabi nga ni MacArthur, our conscious experience of conversion, of believing in Jesus Christ, in His death and resurrection on our behalf, of committing our life to Him, is all the consequence of God's sovereign will. Walang nakita ang Diyos na anuman sa ating kaligtasan. Pagkos ang sabi nga ni Jonathan Edwards, wala tayong ambag. Anong ambag daw natin? Yung sin, yung kasalanan that made Christ na mamatay sa cross, that made it necessary. Sabi ni Jonathan Edwards, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya kay Jesus, wag mong isipin na kaya mong iligtas ang iyong sarili. Kaya mong baguhin ang iyong buhay. Kaya mong baguhin ang iyong puso. Naalala ko nung hindi pa ako Kristiyano, maraming beses ako nagsabi na gusto ko nang magbagong buhay. Ayoko na ng ganitong buhay. 1 linggo, magbabagong buhay ako. Ngunit makalipas ang pangalawang linggo, matatagpuan ko yung sarili ko. May hawak na namang parapernalya ng shabu. Nagpapagulong na naman. Paulit-ulit. Gusto kong magbago. Nag-asawa na ako sa buhay. Paulit-ulit na. Ninais kong magbago. Ngunit wala akong magawa. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Ngunit sa biyaya ng Diyos, may dumating na lingkod ng Ebanghelyo sa lugar namin. At ibinahagi niya si Jesus. At simula nung ako'y sumampalataya sa kanyang biyaya, hindi man instant yung pagbabago, pero unti-unti, God changes my life, my perspective in life. Now, sa biyaya ng Diyos, I'm here sa inyong harapan. Yan ang nagagawa ng regeneration. Yan ang nagagawa ni Kristo sa puso ng isang tao. At yung sinasabi ni James dito, yung means sa ating regeneration, kung paano na co-convert ang isang tao, kung paano nagiging mananampalataya ang isang tao, is by the word of the truth. Isa pamamagitan ng kapahayagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Tilang sabi sa Ephesians 1 verse 13, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, we're sealed with the promised Holy Spirit. Ang Diyos ay nagliligtas ng makasalanan sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya sa katotohanan ng kanyang salita. Kaya ang hamon sa iyo, kung wala ka pang pananampalataya kay Jesus, kahit na sa puntong pinanonood mo to, pakinggan mo ang Ebanghelyo. Pakinggan mo si Jesus na namuhay, na nagkatawang tao, namuhay ng perpekto. Sinunod ng perpekto ang kautusan, namatay sa krus ng walang kasalanan para sa makasalanan na katulad mo din. At ikaw ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan. Yung by the word of the truth ay mahalaga din sa atin bilang isang iglesia. Dahil ipinapakita dito yung kahalagahan ng salita ng Diyos, ang patotoo ni Hesukristo sa buhay at gawain ng iglesia. Well, masasabi lamang natin na tunay ang iglesia kung ito ay bukas sa salita ng Diyos at hinahayaan ito na gabayan at hubugin ang ating pagsasama bilang mga mananampalataya. Kaya sa pakikinig natin palagi ng salita ng Diyos, huwag nating hayaang masayang lamang yung mga mensahe ng kanyang salita. Bagus ikaw ay manalangin sa biyaya ng Diyos na ito ay panatilihin sa iyong puso at kanyang gamitin sa iyong paglakad bilang kanyang mga anak.
Ang salita ng Diyos, binanggit natin kanina sa 2 Timothy 3, verses 16 to 17, is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. He is equipping us upang ang ating mga buhay ay maging kagamit-gamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Bakit tayo pinili ng Diyos sa kaligtasan? Bakit niya tayo patuloy na inuhubog ng kanyang salita? Ang sabi ni James dito, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Anong ibig sabihin nito? Yung first fruit, ito yung first and the best of the harvest na ibinibigay ng mga tao sa Diyos upang kilalanin na siya yung pinagmumula ng kanilang harvest at upang magtiwala sa mga future na provision ng Diyos sa kanila. Kapag inuunay ito sa mga mananampalataya, ipinapahayag nito ang katotohanan ang bayan ng Diyos, ang unang bahagi ng mas malaking harvest niyang tutubusin. Yung mga first century believers were considered as first fruit of a spiritual harvest. Sila ang mga unang naligtas at naging bahagi ng iglesia sa bagong tipan. Sa pagtawag sa kanila ni James na first fruit ay nagsasabi na marami pa ang susunod. Ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa mga mananampalataya ay tanda ng mas malawak pang pagbabagong darating. Darating ang araw na aalisin ng Diyos ang sumpa ng kasalanan at ang buong sanlilikha ay ibabalik sa dati nitong kaluwalhatian. Ang sabi sa Romans 8 verses 19 to 23, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Because of Christ, bago na ang sanlilikha. But right now, we are already, nandun tayo sa puntong already and the not yet. Balang araw, tutubusin ng Diyos sa muling pagbabalik ni Jesus ang buong sanlilikha kasama tayong mga sumampalataya para sa kanyang kaluwalhatian. Yung paggamit ni James ng first fruit dito ay nagsasabi na bagaman ang kaligtasan ay para sa atin, ngunit hindi ito patungkol sa atin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung ipinagkaloob niya sa atin itong kanyang kaisa-isang anak, itong pagbabago ng puso because of Christ, sinasabi dito, ano pang hindi niya kayang ibigay sa atin? Well, kahit gaano kadilim ang ating pinagdaraanan sa kasulukuyan, walang makaihigit sa napakalaking kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos kay Kristo. Walang makaihigit sa kaligtasan, sa kapatawaran ng ating kasalanan, the greatest gift of all. And that is our salvation in Christ Jesus. Yun po yung awitin na It Is Well With My Soul. Nung una kong narinig yung kantang yun, syempre hindi ko masyadong naintindihan. Medyo bago-bago pa lang ako sa reform nun. In-expect ko na encouragement yon sa mga para magpatuloy ka sa buhay. But when I learned kung yung lyrics, it is about forgiveness. It is about Christ. Bago ko basahin yung
ilang lyrics doon, nais ko munang palalahanan ko kayo ng istorya ni Horatio Spafford. Si Horatio Spafford, siya yung sumulat ng awitin na It Is Well With My Soul. I know, marami sa inyo ay familiar, pero it is good to be reminded. No? Si Spafford ay isang kilalang lawyer, no, sa Chicago. At hindi lamang siya pinagpala ng pera, meron din siyang masaya at magandang pamilya. Yung pangalan ng asawa niya ay Anna. At sila ay biniyayaan ng 5 anak. He is a man of faith. At may mga kaibigan siya na kilalang man of faith, katulad ni Dwight L. Moody. Noong February 1871, itong si Spafford ay nag-invest ng malaki sa real estate. Ang ngunit merong hindi inaasahang pangyayari dahil sa panahon na ito ay nagkaroon ng malaking sunog sa Chicago, na kung saan ay tinatawag na Great Fire in Chicago, na nagdulot ng pagkawala ng halos lahat ng kanyang ari-arian. Sinundan ito ng anak niyang lalaki na namatay dahil sa sakit na pneumonia. Ang ngunit sa habag at kabutihan ng Diyos ay naibalik ang lahat ng nawala sa kanya. Pero noong 1873, dahil sa kalusugan ng kanyang asawa ay nagdesisyon ang buong pamilya na magbakasyon sa Europe. Ngunit hindi nakasabay itong si Spafford dahil sa ilang concern sa kanilang negosyo. Kaya si Anna at ng kanilang 4 na anak na babae ay nauna sumakay sa barko na tinatawag na Ville de Havre. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, yung barko na kanilang sinasakyan ay lumubog. Mayroong 226 na tao ang namatay at kasama doon ang 4 na anak ni Spafford. Ang tanging nakaligtas lang sa kanila ay si Anna. Paglipas ng 9 na araw, si Spafford ay nakatanggap ng letter galing sa kanyang asawa with an opening word, saved alone. Kaya sa madaling panahon, siya ay sumunod sa kanyang asawa, sumakay ng barko at sa gitna ng karagatan, ay tinawag siya ng kapitan ng barko at sinabi na maradaanan natin kung saan lumubog ang Ville de Havre na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga anak. Nang bumalik siya sa kanyang cabin, ay isinulat niya yung kantang It Is Well With My Soul. Well, si Spafford ay dumanas ng matinding kalungkutan at siya ay nakasurvive by knowing God and trusting in God's goodness in all circumstances. Notice the lyrics of this his hymn in verse 3. Sabi, my sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh, my soul. Nawala man ang lahat sa kanya, ngunit may isang bagay na pinakamahalaga na hindi nawala, ang kapatawaran ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ni Jesus na napako sa cross ng Kalbaryo. Anong pagpapala ang higit dito? Ang sabi nga ni Paul sa Romans 4 verses 7 to 8, blessed are those or happy are those whose lowest deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. May nagsabi nga, yung pinakamasayang tao daw dapat sa mundo ay yung mga napatawad na sa kanilang mga kasalanan. Ano man yung mangyari sa buhay natin, pagkawala, dalamhati o trahedya, bilang Kristiyano, huwag nating kalimutan na natanggap na natin ang pinakamahalagang pagpapala na hindi kailanman mawawala. And that is Christ. Forgiveness of our sin, eternal life. Yun yung ultimate gift na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi yung kalusugan, kasaganahan o kaligayahan sa mundong ito, kundi ang kanyang sarili mismo. Alam niyo, sa aklat ni John Piper na God is the Gospel, ay binigyan niya ng diin na yung ultimate treasure ng Gospel is not merely the benefits it offers, katulad ng forgiveness, eternal life, or peace, but the enjoyment of God Himself. He argues na ang highest good ng gospel ay ang makita at maranasan yung kalawalhatian ng Diyos kay Kristo magpakailanman.
And because of Christ, we have God Himself. And sabi niya nga, the ultimate good of the gospel is seeing and savoring the beauty and value of God, the removal of this wrath and His rebellion is what the gospel is for. The ultimate aim of the gospel is the display of God's glory and the removal of every obstacle to our seeing it and savoring it as our highest treasure. And the good news is because of Christ, we have God Himself. And magagawa na natin yung chief end ng man. Ang sabi doon, what is the chief end of man? Di ba sa Katekism? To glorify God and to enjoy Him forever. Because of Christ, we can now enjoy God. Maaari na tayong magalak, magpakailanman sa Kanya. Si Vanita Rendell Risner ay author siya, no? Sumusulat siya ng article sa Desiring God. And this woman experienced 3 miscarriages at pagkamatay nung kanilang isang anak. Ito yung kanyang sinabi, this blessing is often found in suffering. When my treasures disintegrate before me, when I live with pain and unfulfilled longings, when my dreams are shattered beyond repair, I begin to long for something more lasting. It is there that I find Jesus and realize that He is more valuable, more precious, more fulfilling than anything He can give me. He alone is the ultimate treasure. Knowing Him is worth suffering for, living for, and dying for. Christ is our ultimate treasure. Kung si Kristo yung ultimate treasure mo, ano man yung pagdaanan mong trials, ano man yung pagdaanan mong matitinding pagsubok, hirap, pagdurusa, it is nothing compared to the ultimate gift, compared to Christ. Si Myra, nung hindi pa kami magkaanak-anak, medyo lagtas, nabubuntis na yung iba dito. Parang may temptation na naiinggit, di ba? Na temptation na, bakit naman Lord, no? Siyempre, alam naman natin yung nangyari sa kanya. But, the Lord deals with my emotion during that time. You have me. Ligtas ka sa iyong kasalanan. You have Christ. At yun ang nais kong sabihin sa inyo dito. Kung ikaw ay may relasyon kay Kristo, you are blessed. You are happy. Because you have been forgiven sa iyong mga kasalanan. Let us pray. Our Father, we thank you for the reminder of your word. That you are good and in your goodness ay ipinagkaloob niyo po ang inyong kaisa-isang anak na si Jesus. That we may gain you as our God. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kaming i-grasp yung reality na wala man kami ng mga bagay-bagay dito sa mundo, na may mga hirapan kaming nararanasan, ngunit dahil kay Jesus, kami ay kumpleto. Dahil kay Jesus, we are blessed. At yun ang totoong pagpapala na aming natanggap mula sa inyo. Panalangin din namin, Panginoon, na kung mayroon man dito o sa makakapanood nito na hindi pa po sumasampalataya kay Jesus, Panginoon, sa pangangaral ng Ebanghelyo, nawa ay kinulusan niyo ang kanyang puso, isipan. Makita niya yung kanyang sarili na makasalanan, na na-offend kayo, Panginoon, na nangangailangan ng kapatawaran mula sa inyo. At makita niya si Jesus
bilang natatanging solusyon na inaalok nyo sa makasalanang katulad niya. At siya po ay manampalataya kay Hesukristo at magsisi sa inyo sa kanyang mga kasalanan. At sa inyong habag at biyaya, siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.